What are the long-term psychological effects of bullying on individuals? For me, as a victim of bullying, the long-term experience that I've encountered is the emotional trauma. And those emotional trauma that cause me brings me the negativity in my mind. And those the way of I think, those negative thoughts, those negative how I look at myself brings me those lack of self-confidence. It gives me those anxiety that thinking that I might be judged, I might be making laugh of in my everyday living. The most common effect of bullying sa kaisipan ng isang tao ay magkakaroon siya ng anxiety, trauma, or it might lead into depression. At makakaapekto to sa mas maraming aspeto ng kanyang buhay, katulad ng sa pangkalusugang pangkaisipan, sa physical health, and so on and so forth. Depende sa taong binuli. Kasi pag ang taong binuli mo ay wala sa tamang edad, pwedeng dalhin niya ito hanggang sa edad. Unang-una ay yung trauma tsaka yung insecurity na nararanasan ng isang bata habang binubuli siya. Kasi akong verbal man, pinaparamdam ng isang bully yung mga nagiging conscious yung binubuli, biktima. Iisipin niya sa kanyang sarili na hindi sapat yung ito. Nagkakaroon siya ng insecurity sa kanyang katawan, pananalita, yung kanyang features. Nawalan sila na kompleto sa sarili, yun nga, parang more on, nagkakaroon sila ng traumatic experiences na nakaka-apekto kung paano sila makikisalamuha sa ibang tao. Ang epekto po ng pambubuli sa isang tao ay nabababa po nito ang self-confidence nila at nakakaranas din po sila ng depression. Para sa akin, ang pangmatagalang epekto ng bullying ay pagkakaroon ng anxiety, depression o pagbaba ng confidence ng isang tao. Para sa mga kabataan, lalo't hindi ngayon sa panahon ngayon, mas maraming naapektuhan kasi sa kanila, dinilibig nila masyado yun. Minsan nagkakaroon sila ng parang breakdown, minsan nakakaisip sila ng mga suicide, tapos kung ano-anong naisip nila na hindi maganda na pwede mangyari sa kanila. Depression, nahihirapan makisama sa iba't ibang tao. How does bullying impact academic performance and social development? For me, when it comes to social development, me as I socialize, as a victim of bullying, of course, I'm too scared to approach someone. I'm too scared to talk with someone because thinking I might make mistakes, thinking I might be judged, thinking that my appearance or the way I look, the way I speak, my personality is not enough to please people. And when it comes to my academic, I'm too scared to recite, to tell my ideas, to tell my thoughts, to share my basic knowledge when it comes to academically. Because like what I've said in my socialization, like I'm too scared of being judged, I'm too scared to make mistakes, I'm too scared to be laughed off. Just like what I have said a while ago, ang mga common epekto ng bullying ay katulad ng anxiety, depression, and trauma. So, pwede siyang mag-cause para maging mahiyain yung isang tao at hindi na siya makipag-engage sa mga academic performance. Parang mawawalan na siya ng gana makipag-interact at makipag-engage sa mga group activity and makakalito para bumaba yung mga grades niya. So, dito sa bullying, pwede pumasok rin dito yung smart shaming na tinatawag. Yung smart shaming ay yung binubuli ka through words. Like, katulad ng mga lines na, di ikaw na magaling. So, pwedeng bumaba yung self-esteem nila and sa social development, makaka-apekto to. In terms of, mahihiya na sila makipagsalamuha kasi parang tinatapakan na yung dignidad nila as an individual. Tatamarin niya sa mag-aral, tapos tatamarin pa siyang pumasok dahil natatakot tuloy siyang mabuli, lalo na hindi niya kayang pagtanggol ng kanyang sarili. Instead na siya ay mag-aral, mawawala ng gana, tapos mag-iisip pa ng masama sa kanyang kapwa. Kakaroon ng insecurity at trauma sa bata. Imbis na isipin niya na makipagkaibigan, natatakot siya kasi baka bulihin siya ng mga yon. Tapos sa academic performance, syempre,
hindi niya mamimit yung kanyang mga expected grades kasi nga natatakot siya na mag-engage doon sa loob ng klase. Nakaka-apekto ito dahil pwede nitong mapababa ang self-confidence ng isang tao at pwede rin itong mag-cause ng distraction sa kanila na maaaring mawala sila sa focus sa kanilang mga ginagawa sa katulad na lamang ng recitation o kaya group activities. Mawawala sila ng courage upang makisabay sa kanilang mga klase para parang kasi mapipil nila i-judge sila sa mga ganyan. Parang nawawalan sila ng gana pumasok. So makaka-apekto sila sa grades at saka sa kung paano sila makikisalamuha sa kanilang mga kaklase kasi mahalaga din yung parang communication mo sa mga klase mo para matutunan mo yung mga lessons. So pagka gano'n, yung bullying nakaka-apekto siya kung paano matututunan yung mga lessons mo. Hindi mo ma-enhance bilang isang estudyante ang pagsagot mo kung mayroong mga taong kumukontra sa kakayahan mo. Kapag kamasang niya nag-a-absent, parang ayaw niya makabarkada. Nahihiyang makapag-communicate sa classroom. Pag may banta, natatakot pumasok. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how? So, magagamit kasi yung self-defense para makipag-areglo ka sa sitwasyon na hindi mo kailangan gumamit ng isang dahas. So, mapapatatag nito yung mga bully victim kasi knowledgeable na sila kung ano yung gagawin nila sa sitwasyon na yun. Mapapatatag nito dahil nabibigay ito ng lakas ng loob sa kanila at maiisip nila na secure na sila mula sa bullying kasi may skills na sila upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Oo, sa pamamagitan ng self-defense training ng isang bata, hindi lang naman siya siguro about sa parang physical na pakipag-self-defense sa isang bata. Parang it's about also yung parang thinking na isang bata kung paano niya mapaprotektahan ng sarili niya. So parang yung self-defense makakatulong siya sa bata kung paano niya lalabanan yung pessimistic na parang ibinabato sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Oo, gawa ng mas may iwasan nila mabully kasi meron silang kakayahan lumaban. What are the benefits of incorporating self-defense techniques into anti-bullying programs? Para saan kailangan talaga naman self-defense na para sa anti-bullying dahil doon ka naman makaka-feedback sa mga ginagawang pagbubully sa'yo kung kaya mong pagtanggol ng sarili. Para sa akin, malaking tulong yun kasi yung self-defense parang katulungan yun kasi maaaring masumpunot, parang depends yun sa isang kabataan na mahubog sila o mapaglabanan nila yung kinakaharap nilang bully. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Pag nagkaroon ka ng self-defense, natuto ka ng self-defense, kaya mong ipagtanggol ang hindi lang sarili mo, pati na yung ibang tao binubully na kapwa. Nakakatulong yun para yung self-defense nila, parang yun nga, panlaban nila, para malabanan nila yung sa emotional. What does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? For me, the bystander role can help individual to protect themselves and protect others. Because sometimes people are too scared to protect themselves because they're too afraid to hurt someone. They're too afraid to be the victim blaming. They're too afraid to protect themselves because they feel like they're weak. They feel like they're not capable of believing someone they're being bullied. So when the bystander, the role of bystander can help the individual or the bullies or the victims of the bullying to protect them, can help us to support them, to guide them in that situation. Makakatulong yung mga bystander para malesen yung mga instances ng bullying. Kasi malalaman ng mga taong nambubuli na may tutulong pala sa mga biktima ng pambubuli. At sa ganoong paraan, may impluwensyahan din nila yung mga taong nasa paligid nila na tulungan yung mga taong nabully. Unang-una, kung mag-i-intervene ang isang witness or nakakakita ng bullying, dapat i-ensure niya na yung gagawin niya ay hindi makaka-apekto ng sobra doon sa biktima ng pambubuli. Kasi halimbawa, ini-report mo bigla yung bully. Ngayon, baka magkaroon yun ng epekto doon sa binubuli kasi paano kung mas pagbuntungan ng galit yung binubuli? How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Ang maitutulong ng self-defense sa pagbuo ng
sa maayos na school environment ay parang kumbaga magkakaroon tayo ng maayos na school environment. Yung mga bata ay magkakaroon ng confidence para magpasalamuha sa iba't ibang school year or sa kanilang schoolmates. Makaka-apekto siya kumbaga ay in a good advantage para mas magkaroon ng maayos na learning environment ng mga bata. Pagdating doon, medyo in the middle ako kasi diba generalize ang pagtuturo ng self-defense. Kung mag-apply ka sa isang school, mag-apply ka na pagtuturo ng self-defense sa isang school. Kasi hindi naman dapat isang estudyante lang tinuturuan mo. Pero dapat kasi ina-assess muna natin kung sino yung mga dapat turuan. Kaya yun, pagka kasi generalize, pati yung mga bully natuturuan ng self-defense, yung pagbablock pa attack, imbes na ma-lessen yung cases ng pambubully, na mas nagkakaroon kasi tuturuan mo yung bully, ngayon yung bully i-apply yung mga natutunan niya doon sa binubully niya. Kaya dapat assess muna. For me, knowing self-defense nowadays can help students or pupils to feel safe, to feel secured. Because in senior high school that we're into, most of the time we came home late at night because of the projects, because of the activities that we're doing, the performance tasks, and a lot of stuff. So knowing self-defense can help you to guide yourself, to secure yourself, to feel safe when you're in a certain situation that you're being you're being abused, or in a certain situation you feel like you're being taken advantage of. So knowing those self-defense can help you to boost your confidence of having those peace of mind and to walk freely around the campus. Kapag po nagkaroon ng self-defense skills, ang mga estudyante sa school ay kaya na po nilang ipanilaban ang nilang sarili sa mga bullying. At doon po ay pagkakaroon po ng mas ligtas na school environment. Pakatulong ito sa kanila para maiwasan ng pagbully sa kanila. Are there any legal implications for using self-defense techniques in response to bullying? Oo, kapag physical bullying na yung ginagawa nila at kapag sobra-sobra na yung ginagawa nila sa meron. Pagka alam mo sobra-sobra na, tapos yung wala ka ng choice na kundi self-defense na lang talagang i-apply mo para alam mo yung may pagtanggol mo yung sarili mo, yun, makatakas ka sa pang-aabi nila. What are some effective self-defense strategies for different types of bullying scenarios? Para sa akin, ang self-defense kasi hindi lang siya pang physical na pag sinabi mong self-defense ay physikalan to. Hindi siya ganon. Pwede siyang makipag-areglo in a nice way. Pwede siyang makipag-usap para bumaba yung tension sa inyong dalawa ng bubuli sa'yo. So kung may nararanasan na mataas na emotion yung kausap ko, yung taong nang bubuli sa akin, hindi ko na siya sasabayan. So in that case, pwede na akong tumakas. So pagtanggol ko yung sarili ko and matatawag siya na self-defense. Kasi yung mga taong binubuli, hindi naman kasi nila alam kung kailan sila bubuli ng kapwa niya. Ay, ang pinakamaganda ng strategy, siguro yung mentalidad mo, ang salitang marinig mo, ay huwag mo nang intindihin, huwag mo nang pasinin. Dahil pag inisip mo yan, lalo ka nilang bubulihin. Pwede yun yung mga program na ginagawa ng kalimitan mga gobyerno, yung mga activity na pwede, halimbawa mga sports, gano'n, tapos mga spiritual activities, gano'n, pwede na din. Maaari tayong magsumbong sa ating magulang para agad na makasinahan ng ating magulang kung bubuhay ng kapasitan. Umuiwas na lang kung sakaling may mambuli upang hindi ulit-ulitin. How can schools and communities work together to promote self-defense skills among youth? Pwede silang magtulungan through self-defense program. Sa self-defense program, may tuturo dito kung ano ang mga iba't ibang techniques ng self-defense na pwede nilang i-apply sa sarili upang ipagtanggol mula sa nangangapisan. So, yung mga programs, malaking tulong siya para maipakilala sa mga bata kung ano ba yung bullying, paano
sila nakaka-apekto sa mentalidad at saka sa physicality ng isang bata at saka sa kanilang confidence. So yung program, may papakilala nila kung paano sila magkakaroon ng maayos na parang i-promote yung confidence nila at saka paano malalabanan yung mga bagay na parang makakasira para sa kanilang bilang isang kabataan. Sa pagpapromote naman ng self-defense, anti-bullying ng mga school, mababawasan yung mga taong bully sa kanilang kapwa. What are the cultural and societal barriers to implementing self-defense education into mainstream subjects? As of now, masabi natin na yung barriers na yun ay yung mga sa mga tinuturuan mismo or yung learners. Kasi sa mga bata ngayon, pag naka-acquire sila ng knowledge, agad-agad nila itong ini-implement without knowing. So, parang yung self-defense na yan, maaaring magamit din sa masama. So, dapat kasi ang pagtuturo niyan ay inaalam mo na yung purpose or yung limitation kung hanggang saan dapat i-apply yung self-defense. So, para sa akin, sa mga estudyante talaga yung kung paano nila i-understand yung self-defense. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victims of bullying? Sa mga nabiktima ng bullying, pag nalaman na nila yung self-defense or kung paano nila maalis yung sarili nila sa kapahamakan, magkakaroon sila ng kapanatagan ng loob. Kasi pag yung natuto sila nun, hindi na sila muling papa-affect or magpapaapa kasi marunong na silang ipagtanggol yung sarili nila. So, nagpo-foster to ng yung kapanatagan ng loob. Can self-defense education help reduce instances of cyberbullying and harassment? Para sa akin, oo. Kasi once na nabigyan mo na ng skills yung isang tao, marunong na siya or may knowledge na siya kung paano yung gagawin niya sa sitwasyon na nabully siya or nakapag-engage siya sa ganong sitwasyon. Para sa akin, kahit kasi sabihin natin na nangyayari sa online yung bullying or yung cyberbullying, nakaka-help na to reduce yung self-defense. Kasi yung self-defense ay hindi lamang para sa physical, kundi para rin sa kahit sa mga words lang. Kung na-apply yung self-defense, kasi kagaya sinabi ko, yung self-defense ay para i-alis yung sarili mo sa possible na kapahamakan. So, pag natutunan ng mga individuals, nagkakaroon sila ng hindi na ako papatol dito kasi alam mo na sarili mo na pag pumatol ka dito, mas lalala. Oo, dahil yung mga nangaharas at nambubuli online, kinakaya lang nila yung mga mahihina at kapag may self-defense skill yung isang tao, natatakot sila na harasin yung isang tao at natatakot din sila na mambuli pa. What are the ethical considerations of teaching self-defense to children and adolescents? Para sa akin yung kagaya ng sabi ko kanina, ituro muna yung purpose or limitation ng paggamit ng self-defense. Kasi sa mga estudyante or sa mga kabataan, kapusok yung mga yan maaaring gamitin nila sa masasama. So, para sa akin, kung ituturo mo man yan, dapat alamin muna ng mga estudyante yung mismong paraan or yung purpose o kung kailan lang dapat gamitin bago ituro yung basic self-defense na musikaran pa lang. Ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagtuturo ng self-defense sa mga kabataan ay una, yung permission ng magulang. Pangalawa, yung accessibility. At yung pangatlo, ang paglilinaw sa mga kabataan kung ano nga ba yung self-defense. How can incorporating self-defense into mainstream subjects promote a culture of respect, empathy, and understanding? Okay, so pag may mga mentor, di ba, pag natutunan ng self-defense, una, hindi naman sila dumediretso talaga sa pagtuturo kagad ng mga blockings, attackings, ganon. Minsan nagle-lecture pa rin sila patungkol sa self-defense. Bakit mo pa kailangan gawin ng self-defense? Yung ganon, mga disiplina, mga principles, bakit ba, sino muna yung mga dapat gamitan mo nun? Or kailangan yung mga scenarios, kailangan ipuput mo yung sarili mo dun sa scenario na yun. So, mas naiintindihan nung tinuturo yung biktima ng bullying or yung mga nag-aaral ng self-defense, mas mas naisa sa buhay nila, and then
nagkakaroon sila ng understanding within those fields, yung pagrespeto sa sa iba't ibang kultura, relihiyon, ganon. Ang bullying ay lubha talagang nakakaapekto sa emosyonal o pisikal na aspeto ng isang individual. Maaari itong makaapekto sa kanyang pag-aaral at iba't ibang gawain sa pangaraw-araw niyang pamumuhay. Base sa mga nakalap na impormasyon, maaaring makatulong ang self-defense upang maiwasan at matugunan ang isyong ito. Mapatatatag nito at mahuhubog nito ang kumpiyansa sa sarili ng mga taong biktima ng bullying. Matututo silang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng self-defense.